Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Kadalasan, ang inaakala nating kaligtasan sa piling ng mga mahal natin sa buhay ang nagsisilbing kulungan natin kaya hindi tayo makausad. Isa ako sa mga taong nakakaranas ng matinding kalungkutan, lalo na at pilit akong inilalayo ng kinikilala kong ina sa tunay na kagandahan ng mundo. Ako nga pala si Mira, 78 years old. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong dalaga pa lamang ako, taong 1969. Wala na po akong mga magulang pero naninirahan ako sa kagubatan kasama ang aking ina-inahan na si Tiang Sabina. Siyang ikalawang asawa ng yumao kong ama. Maaalalahanin, maingat pero strikta, ngunit ramdam kong mahal na mahal ako. Madalas niya akong paalalahanan sa mga bagay-bagay. Ayaw niyang napapahamak ako kaya mas gugustuhin niyang manatili ako sa bahay at magbasa ng nag-iisang librong meron kami noon. Uulitin ko, Mira. Ayokong nakikipagkita ka pa sa Dante na yan. Kapahamakan lang ang pwede niyang idulot sa'yo. Hindi mo siya kilala ng lubusan. Tapos kung makipagkita ka pa sa kanya, parang hindi ka man lang natatakot sa akin. Tiang, imposible naman po yata yung sinasabi niyo. Mabuting tao po si Dante. Sa katunayan, ilang beses na niya akong tinutulungan mamingwit sa batis. Kaya may dala akong ulam araw-araw. Tsaka binabantayan niya ako. Nang minsan nalunod ako sa batis, sinagip niya ako. Hayaan niyo na lang po kaming maging magkaibigan. Alam ko pong balang araw, mas lalo pa niya akong ipagtatanggol. Hindi mo kasi ko naiintindihan. Kaligtasan mo ang iniisip ko. Wala kang ibang mapagkakatiwalaan kundi ako. Bakit mo pa iaasa ang kasiyahan mo sa presensya ng ibang tao? Magbasa ka ng libro o harapin ang mga halaman mong bulaklak. Siguradong masisiyahan ka kahit mag-isa. Pero Tiang, malaki na po ako. Hayaan naman ninyo ako na makita ang kagandahan ng mundo. Nais ko ding makarating sa baryo, makita ang itsura nun at mamangha sa kung ano nga ang meron doon. Bata pa lang ako, gusto ko nang maranasang tumapak sa lupaing sakop ng baryo. Gusto kong marinig ang ingay ng magugulong tao, kagaya ng mga sa kwento nyo. Huwag mo nang tangkain pang suwayin ako, Mira. Hindi mo magugustuhan na magiging parusa ko sa'yo. Sa lahat ng ayaw ko ay yung suwail at matigas ang ulo. Pero Tiang, maawa naman po kayo sa akin. Wala nang pero-pero. Hala, magrosaryo ka sa loob ng kwarto nang mabawasan naman yung mga kasalanan mo. Puro makamundong kagustuhan na lang ang ginigiit mo sa akin. Hindi na ako nakaimik nang marinig ang pagtaas ng boses ni Tiang. Takot ako sa kanya kahit papaano. Malupit siyang magparusa at mahirap. Halos ayaw ko ngang sumuway sa takot na maulit ang ginawa niyang parusa sa akin nung ako ay 10 taong gulang pa lamang. Dating katikista si Tiang at nagsisilbi sa simbahan. Kalaunan, tumigil na siya sa pagpunta sa simbahan at nanatili na lamang sa bahay. Kung ano-ano na lang ang ginagawa niya kapag nagkukulong sa loob ng inuukupan niyang higaan. Tahimik akong pumasok sa aking kwarto. Kahit nasa kagubatan kami nakatira, hindi naman kami nahihirapan sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Lingguhan kong magpunta sa baryo si Tiang para bumili ng aming mga gagamitin sa bahay. Kagaya ngayon, nakabihis na naman si Tiang para magpunta sa baryo. Alam kong ilang beses na niya akong pinagsasabihan, ngunit hindi ako madala-dala. Gusto ko talaga siyang kulitin. Umaasa na magsasawa din siya sa katatanggi sa akin. Sabi ko siyang nilapitan. Tiang, pwede ba akong sumama? Saglit lang naman po, Tiang. Hindi pwede, Mira. May mga bagay pa tayong gagawin para makapaghanda. Hindi ka dapat na nag-iisip ng kung ano-ano lang. Sandali lang naman, Tiang eh. Kahit sisilip lang ako tapos mauuna akong umuwi kaagad. Hindi ka ba nakakaintindi, Mira? Paulit-ulit na lang ba tayo? Tiang, malaki na ho ako. Hindi niyo ho ako dapat na ikulong ng matagal sa lugar na ito. Balang araw, iibig ako at ikakasal. Aalis din ako sa bahay na ito at mamumuhay kasama ng taong mamahalin ko. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Nangako ako sa tatay mo na walang sino mang lalaki ang sasayad ang kamay maski sa buhok mo. Tapos sinusuway mo ako ngayon. Nababagot na po kasi ako sa bahay na ito, Tiang eh. Hayaan niyo naman po akong... Pwes, tiisin mo ang bagot mo. Huwag mo akong piliting uminit na naman ang ulo ko sa'yo. Hindi naman pwedeng lagi na lang akong umiintindi sa'yo.
Pasensya na po kayo, Chang. Hindi na po mauulit. Makukontento na ako dito sa loob ng bahay. Dapat lang, hindi ka pinalaking suwail at matigas ang ulo. Kailangan mong asikasuhin ang bahay. Manguha ka na lang ng kahoy at ako'y hahayo na. Masusunod po, Chang. Wala akong nagawa kundi tumango at malungkot na sumunod sa sinabi niya sa akin. Ayokong sumuway. Pilit ko na lang na inaalala ang mga sinasabi niya na gagawin ko habang wala si Chang. Siya na ang bahala sa mga bibilhin. Ako naman ang naiwan sa bahay at ginagawa ang lahat ng kailangang asikasuhin dito. Sakop pa ng trabaho ko ang manguha ng kahoy, mamingwit at maglaba. Dahil nga sa madalas kong pag-iisa, nakilala ko si Dante. Isa siyang anak ng alkalde sa bayan na may bahay raw sa baryo. Madalas siya sa kakahuyan dahil mahilig siyang maligo sa batis. Pagkaalis ni Chang, humayo na ako kaagad para magtungo sa batis. May mga naipon na kasi kong tuyong kahoy doon na balak kong balikan. Pagdating ko sa lugar, nadatnan ko si Dante. Nakaupo sa bato at mukhang hinihintay ako. Kumusta ka, Binibini? Dante, kanina ka pa ba rito? Medyo. Balak sana kitang yayain. Kaarawan ko bukas pero sa gabi ang selebrasyon. May sayawan. Mga masasarap na pagkain at ipapakilala kita sa aking mga magulang. Maligayang kaarawan, Dante. Mukhang maganda nga ang sinasabi mong yan Kaso lang hihingi sana ako ng dispensa. Bakit naman, Binibini? Naikwento ko na naman sa'yo kung gaano kahigpit ang tiyan ko, hindi ba? Baka mamaya parusahan na niya ako kapag nagpumilit ako sa gusto ko. Saglit lang naman Gusto ko lang na makasayaw ka kung pwede. Bakit hindi? Gusto din naman kitang makasayaw, Dante. Pero ayokong madamay ka sa galit ni Chang oras na malaman niyang sumuway ako. Basta, tutulungan kitang makatakas. Huwag ka mag-alala. Alam mo bang may damit akong inihanda sa'yo? Sobrang ganda. Alam kong magugustuhan mo. Baka mamaya... Kailangan mo ding maging malaya paminsan-minsan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon palagi may panganib. Nasa sayo na yun kung hindi ka mag-iingat. Napangiti ako sa sinabi ni Dante. Buti pa siya, Miss Winnie. Naiintindihan niya ako. Hindi niya ako hinuhusgahan at pinagtatawanan ng dahil lang sa pagiging inosente ko. Talagang nais niyang ipakita sa akin ang mundong kinabibilangan niya. Nananabik ako ng hapong yun. Alam ko kung anong oras kami magtatagpo ni Dante sa batis. Siya mismo ang sasalubong sa akin kaya hindi ako mapakali. Napansin tuloy ni Chang ang kakaiba kong kilos. Anong nangyayari sa'yo? Bakit para kang pusang nakikipagligawan? Naku, wala po, Chang. Wala? Sigurado ka? Para kang nakakita ng lalaki. Chang naman, hindi po ba pwedeng sumaya lang ng walang dahilan? Siguraduhin mo lang na wala kang ginagawang kalokohan. Oras na malaman kong may ginagawa kang hindi maganda, may magdurusa sa iyong kapangahasan. Napalunok ako sa kanyang sinabi. Kilala ko si Chang. Alam kong tototohanin niya ang kanyang banta. Mas lalong alam ko din ang hilat siya ng kanyang bituka. May kakayahan siyang mambarang. Maraming beses na niya itong ginagawa sa ibang tao. Yun ang dahilan kung bakit kampante siyang paghigpitan ako. Hindi ako tuloy makagalaw ng maayos sa takot na baka mabuking niya ako. Nagdahilan na lang ako na masama ang katawan ko kaya nauna nang magpahinga. Chang, matutulog na po ako. Inaantok na po ako Mauna na po ako sa inyo. Sige, siguraduhin mong makakapagrosaryo ka bago mahiga Yan na lang ang natatanging gawain natin na nagpapanatili sa atin na mabawasan ang kasalanan. Opo. Pumasok ako sa loob pero hindi para magrosaryo. Palihim ko na lang na inihanda ang munting bayong na pinaglalagyan ko ng aking mga gamit. Sa bintana ako dadaan para tumakas. Alam kong hindi na pumapasok si Chang sa silid ko sa tuwing natutulog ako. Kabisado ko na ang kanyang mga galaw. Kahit papaano, maluwalhati naman akong nakatakas. Nag-aabang na sa akin si Dante sa batis nang dumating ako. May kasama siyang babae na sa tingin ko, bata lang sa amin ng ilang taon. Nakangiti sila sa akin. Dante, nandito na ako. Pasensya na talaga at natagalan ako Kinailangan ko pa kasing tumakas Ayos lang yun, Mira. Salamat naman at nandito ka na.
Buong akala ko talaga hindi ka na darating eh. Pwede ba yun? Nangako ako sa'yo. Ay, may kasama ka pala. Oo, meron. Siya nga pala si Luna, nakababata akong kapatid. Luna, siya ang ate Mira mo. Sana magkasundo kayong dalawa ha. Huwag kang mag-alala, mabait yang si ate Mira mo. Ikinagagalak kitang makilala, Luna. Ang ganda mo. Ako din po, ate. Masaya akong makilala ka. Tama nga si kuya. Mukha kang diwata. Naku, hindi naman. Lumaki nga ako sa kagubatan eh. Walang magandang bagay sa akin. Naku ate, kung alam mo lang, tila ka isang nimpa sa ganda. Ang katangiang meron ka ngayon ay natural at simple. Ni hindi mo nga kailangan na magpulbo para lang pumuti, lalo na't malaporselana na ang iyong kutis. Nakakabusog naman yung mga papuri mo. Tama na, nahihiya tuloy ako. Gusto na kita ate. Halina kayo, maghahanda pa si Mira kaya bumalik na tayo sa bahay. Naku ate, lalong lulutang ang ganda mo kapag naayusan ka. Akong bahala sa'yo. Ayos lang naman sa akin kung simple lang. Ang isama nyo sa isang kasiyahan at makasaksi ng galawan sa isang selebrasyon, sapat na para makumpleto ang pagkatao ko. Bakit po kasi ayaw kang payagan ng nanay mo na lumabas man lang paminsan-minsan? Nagkalat daw kasi ang mga masasamang tao sa labas. May mga abusado at manloloko. Baka raw mapahamak ako. Huwag kang mag-alala ate. Nandito naman kami ni kuya para bantayan ka eh. Mas lalo akong namangha nang makarating kami sa kalsada. Yun ang unang pagkakataong makakita ko ng karwahe. Sumakay kami sa loob at hinayaang hilahin ito ng kabayo. Tuwang-tuwa ako sa tuwing mapapadaan kami sa malubak na daan. Para kaming dinuduyan sa alapaap. Halos 1 oras din kaming bumiyahe. Huminto ang sasakyan naming karwahe sa harap ng isang malaki at marangyang bahay. Grabe, ang ganda! Mas maganda ka sa mga yan, Mira. O sige na, at mauuna na ako sa loob. Baka hinahanap na ako ng mga bisita eh. Ikaw nang bahala sa kaibigan ko, Luna ha. Huwag mo siyang gagawing kasing ganda ng mga nakikita niya. Masyado kang mapagbiro, Dante. Hindi naman ako mukhang bahay eh. Hindi ko akalain na sobrang mapagbiro din pala si Ate Mira. Tara na sa kwarto ko ate at nang maayusan kita. Hindi ba pwede ang damit kong ito? Ate, pambahay po yan eh. Hindi yan pwedeng ipakita sa mga bisita sa kasiyahan. Kukutsain ka lang nila. Kung ganun, may katotohanan talagang sinabi ni Chang tungkol sa malulupit na mga tao? Hindi naman po sa ganon ate, pero kadalasan kasi kapag may nakikita ang mga tao talagang napupuna nila kagad. Kaya kailangan maging presentable tayo kahit papaano. Sige, pero ikaw nang bahala sa akin ha. Wala kasi akong alam sa pag-aayos eh. Ikaw kahit napakabata mo pa, presentable ka ng tignan. Magkaiba po kasi ang lugar na kinalakihan natin ate. Pero huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa'yo. Tuluyan na akong hinila ni Luna papasok sa marangyang bahay nila. Hindi ko maiwasang mapatingala at lumingon sa kung saan-saan. Paano'y halos tad-tad ng palamuti ang lahat ng parte ng bahay nila Dante. Halos hindi ko nga maihiwalay ang tingin ko sa mga yun. Halika ate, may mga damit akong ipapasuot sa'yo. Siguradong babagay sa'yo ang mga ito. Naku, nakakahiya naman Luna. Mukhang mamahalin pa naman ang mga yan. Huwag kang mahiya ate. Halika, ito isuot mo. Tapos paparesan natin yan ng magandang alahas. Ang ganda naman ng mga damit na ito. Naku, ayos na to Luna. Itabi mo na ang mga alahas. Mahirap lang ako, walang karapatang magsuot ng mga alahas. Ate, hayaan mo na ako. Pangarap kong maging taga-disenyo ng mamahaling damit sa Paris. Kaya pagbigyan mo na ako sa gusto ko. Ikaw ang magsisilbing modelo ko sa ngayon. Diyos ko, ano bang nagawa kong kabutihan sa mundo at binigyan mo po ako ng ganitong klaseng grasya? Napakarami nito, Luna. Hindi ko pa nagagamit yan, ate. Pero bago po lahat yan, binili ng papa ko mula sa ibang bansa. Halos magkasukat naman tayo kaya ibibigay ko na sa'yo. Ang bait mo naman, Luna. Maraming salamat ha.
Wala yun, ate. Halika na, aayusan na kita. Ako na ang bahala sa'yo. Sisiguraduhin kong magmumukha kang Diyosa sa gabing ito. Binihisan ako ni Luna at tinulungang mag-ayos. Makalipas lang ng ilang sandali, palabas na kami ni Luna sa kwarto niya. Inalalayan niya ako pababa sa hagdan at tumambad sa amin ng napakaraming bisita. May mga taong sa tingin ko ay banyaga. Baka sa kanilang muka ang paghanga, kaya mas lalo kong naramdaman ang pag-iinit ng aking pisngi. Mabuti na lang sinalubong ako ni Dante. Hinawakan niya ang aking kamay at inalalayan pababa hanggang sa bulwagan. Ibig kong matunaw at lamunin na ng lupa nang maramdamang nakasunod ang tingin ng mga tao sa akin. Huminga ako ng malalim. Napakaganda mo, Mira. Para kang Diyosa. Salamat kay Luna, inayusan niya ako, Dante. Pero grabe ka naman sa Diyosa. Tao lang naman ako na hindi kayang tapatan ng ganda nila. Mukhang kailangan ko muna kayong iwan, Kuya Dante, Ate Mira. Nakakakilig kayong dalawa eh. Sana naman magkamabutihan kayo. Bakit, Luna? San ka pupunta? Dito ka lang, wag mo kaming iwanan. Lalapit po ako kina Mama at Papa, Kuya. Aasikasuhin ko din po muna ang iba nating mga bisita. Diyan ka muna, ate. Sige, Luna. Maraming salamat. Nakakatuwa naman si Luna, no? Ang galing niya sa halos lahat ng bagay. Kaya niyang ayusan ang kanyang sarili. Kaya niyang umasikaso sa mga bisita. At sa murang edad niya, marami na siyang alam. Kanina mo pa pinupuri ang kapatid ko. Ako naman ang pansinin mo. Nakalabing wika ni Dante kaya natawa ko. Pareho silang may itsura ni Luna. Matangkad din at maputi. Angat na angat ang kanilang lahi sa karamihan. Pareho pang mabait at hindi marunong sumimangot. Isinayaw ako ni Dante kaya nagpatianod ako sa kanya. Halos 2 oras din akong nakalimot sa realidad. Akala ko nga mananatili na lang ako sa mundo ng pantasya. Ngunit kasabay ng mga paghangang natatanggap ko mula sa maraming tao ay ang katotohanang tapos na ang aking pangarap at kailangan ko nang bumalik sa tunay na buhay. Oras na, Dante. Kailangan ko nang umuwi eh. Teka muna. 2 oras ka pa lang dito eh. Pwedeng mamaya ka na lang umalis? May sasabihin pa sana ako sa'yo eh. Hindi pwede, Dante. Alam mo naman na matalas ang pakiramdam ni Chang at baka malaman niyang wala ako sa kwarto ko. Sige na nga. Teka, ihahatid na lang kita. Baka hanapin ka ng mga bisita niyo. Ipahatid mo na lang ako sa karwahe. Hindi pwede. Baka kasi mapahama ka. Ako pa naman ang sumundo sa'yo sa inyo. Dapat ako din ang maghatid. Teka lang at magpapaalam ako. Sige. Umalis nga kaagad si Dante at nilapitan ng kanyang ama at ina na kanina pa abala sa pakikipag-usap sa mga bisita nila. Para sa akin, mababait ang pamilya nila Dante at Luna. Sa katunayan, magiliw nila akong tinanggap bilang kaibigan ni Dante. Ni wala silang pakialam kung saan ako nagmula. Wala akong napansing panghuhusga. Namataan ko naman si Luna kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang makita niya ako, kaagad niyang iniwan ang mga kausap niya. Ate, kumain ka na ba? Hindi kita nakitang dumampot man lang ng plato. Oo Luna. Kanina pa nga eh. Hindi mo lang yata napansin. Pero sabay kami ng kuya mo. Ikaw? Mamaya na po ako, ate. Bakit parang balisa ka? Ayos ka lang ba? Oo naman. Nagpaalam lang kasi ako sa kuya mo kung pwede bang umuwi na ako. Alam mo na, oras na kasi. Baka mapansin ni Chang na wala ako sa bahay. Nagpresenta naman si Dante na ihahatid ako. Gusto mo ba, ate, samahan ko na si kuya? Tutal naman nandyan sina mama at papa. Tsaka saglit ka lang naman naming ihahatid. Naku, wag na, Luna. Ayos lang ako. Paano pala itong damit mo? Sa'yo na yan, ate. Pasasalamat ko po yan sa pagpapaunlak mo sa imbitasyon namin na pumunta sa kaarawan ni kuya. Ang bait mo naman, Luna. Ang swerte ko at nakilala kita. Ate, mas maswerte ako dahil naging kaibigan ka namin ni kuya. Mukhang nagkakatuwaan pa kayo Nagpaalam lang ako kay Luna. Kung ganun, halika na. Ihahatid na kita. Ingat kayo, ate. Kuya, bumalik ka kaagad, ha? Oo, babalik ako agad. Huwag kang mag-alala.
Naging maayos at mabilis naman ang biyahe namin papunta sa Kakahuyan kung saan ako dapat na lumiko pauwi ng bahay. Hindi nga nagtagal, bumaba ako sa karwahe at nagpaalamanan na kami ni Dante. Mabilis ang hakbang ko pabalik sa bahay. Tahimik na, pero napangiti ako nang makitang bahagyang nakaawang pa din ang bintana. Ibig sabihin, hindi pumasok si Chang sa aking silid. Dali-dali akong pumasok at nahiga sa kama. Itinaas ko ang may kakapalang kumot at binalot ang aking katawan. Sa higaan na ako nagbihis at maingat na itinago ang damit na binigay ni Luna. Nang magising ako kinaumagahan, dali-dali akong nagtungo sa kusina para maghilamos. Dahil kasi maliwanag na, makikita ni Chang ang pampaganda na inilagay ni Luna sa aking muka. Pagkatapos kong maghilamos, nagtungo ako sa kainan kung saan naroon si Chang at abala sa pagkakape. Mira, mabuti naman at nagising ka na. Teka, bakit parang kakaibang anyo mo ngayon? Bakit po, Chang? Ano po bang nangyari sa akin? Parang gumanda ka. May nilagay ka ba sa mukha mo? Naku, wala po, Chang. Wala akong nilagay sa mukha ko. Napasarap lang po talaga ang tulog ko. Kaya pala ang tagal mong bumangon. Kita mo, nauna pa ako sa'yo eh. Opo, Chang. Pasensya na po kayo at ngayon lang ako nagising. Napasarap lang po talaga ang tulog ko. Kaya siguro hindi ka na sumagot ng tawagin kita kagabi. Ilang beses kitang tinawag eh. Papasok na nga sana ako kaso lang, kinailangan ko pang asikasuhin ang ginagawa ko sa altar. Opo, pasensya na po. Hayaan niyo po at aagahan ko ng pagising sa susunod. Mabuti naman. Balita ko nagdiwang ng kaarawan ng anak ng alkalde kagabi. Narinig ko sa usapan ng mga suking binilhan ko ng iilang gamit natin sa bahay. Sabi pa nga, imbitado raw ang pinakamatalik nilang kaibigan na babae na hindi naman ipinaalam kung sino. Ikaw, Mira, baka kilala mo ang tinutukoy nila. Hindi ba at kaibigan mo si Dante? Pasensya na po, Chang. Matagal na akong hindi nagpapakita kay Dante. Sabi niyo naman po na hindi na ako dapat nakikipaglapit sa kanya, hindi ba? Tama ka. At umaasa nga ako na hindi nga, iha. Ayokong ikaw din ang magsisi sa huli. Hindi mo alam kung ano ang kapahamakang dala ng lalaking yun sa buhay mo. Sa tingin ko naman po mabuting tao si Dante. Hindi niya ako magagawang ipagkanulo. Ang lalaki ay lalaki, iha. Huwag mo silang ipagtanggol. Oras na makaramdam sila ng makamundong pagnanasa, hindi na nila kikilalanin pa kung sino ang binabangga nila. Wala na rin silang pakialam kahit nung una ay nirerespeto kanila. Kahit gusto kong umangal sa maling paniniwala ni Chang, hindi ko magawa. Baka kasi sa kararason ko, tuluyan na niya akong mabuking at malamang nanggaling ako sa selebrasyon nung gabi. Pinili kong manahimik at ipakita sa kanya na hindi ako interesado sa kahit na anong ikinukwento niya. Naging abala na lamang ako sa nakasanayan kong gawain. Naglaba, nagluto, naglinis ng buong bahay. Si Chang naman nagkulong sa kanyang kwarto at malamang may ginagawa na namang may kinalaman sa pambabarang. Ito ang pangunahin niyang hanap buhay. Depende sa barang na gustong ipagawa ng customer, may malaki at katamtamang bigay na halaga. Masakit mang isipin pero hindi ko masaway ang tiyan ko. Siguradong parusa ang aking matatanggap, oras na pakialaman ko ang mga bagay na siyang bumubuhay sa amin. Pinili kong maglabas sa batis ng araw na yon. Natuwa ako nang makita si Luna. Abala sa pagtatampisaw kaya tinawag ko siya. Luna, nandito ka pala. Uy, Ate Mira, mabuti naman at maaga kang nakarating dito. Kanina pa kita hinihintay eh. Bakit naman? Nasaan ang kuya mo? Wala po si kuya eh. Isinama ni Papa sa kabilang bayan. Naparito din ako dahil inutusan ako ni Mama na ibigay sa iyo ang mga pagkain ito. Ang dami naman ito, Luna. Pero bakit? Nagpunta ka kagabi sa kasiyahan pero hindi man lang kita napadalhan ng ulam. Hindi naman namin mauubos ang lahat ng yun eh. Ito daw po sana ang pinahihintay ni Mama sa'yo kaso lang nagmamadali kang umuwi eh. Pasensya ka na ha. Kapag nagdala ako ng ganyan sa bahay, malalaman ka agad ni Chang na tumakas lang ako. Ayos lang yun ate. Nandito na din naman ako eh. Hindi ka na niya pagdududahan.
Napangiti ako at tinanggap ang mga lalagyan na kanyang iniabot. Pumapatak pa ang buong katawan ni Luna dahil kakaahon lang niya sa tubig. Nagpasalamat ako at sinabing ilalagay ko na muna sa tabi ang mga pagkain. Nakakatuwa dahil tinulungan pa niya akong maglaba. Sa katunayan, mabilis akong natapos sa ginagawa ko kaya kahit papaano, nagkaroon pa ako ng oras na makipagkasiyahan sa kanya. Bandang 10:00 na ng umaga ako umuwi sa bahay. Halos magkasabay lang kami ni Chang na dumating. Siya naman ang galing sa bukid. May mga dalang bungang kahoy na nakasilid sa sako at pasan niya. Nagmamadali kong tinulungan si Chang nang maibaba ko ang aking mga dala. Chang, tulungan ko na po kayo. Hala, sige, salamat. Teka, bakit ang daming pagkain sa mesa? Bigay po ni Luna, Chang. Luna? Sino siya? Kaibigan ko po, Chang. Babae po. Paano ka nagkaroon ng kaibigan? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na umiwas ka sa mga tao? Talaga bang sinusubukan mo ang pasensya ko? Chang. Tama na, Mira. Harap-harapan mo na akong niloloko eh. Sa tingin mo ba nakakatuwa ka pa, ha? Hindi po talaga ako nagsisinungaling. Kaibigan ko po si Luna. Nakilala ko din sa batis. Sinungaling? Pagkatapos ng pagiging mabuti ko sa'yo, ito pang igaganti mo? Nagulat ako nang biglang lumagapak ang pisngi ko sa lakas ng pagkakasampal sa akin ni Chang Sabina. Ito ang unang beses na sinaktan niya ako. Nanginginig na umatras ako at dinama ang nanginginit kong pisngi. Pakiwari ko, kumapal ang aking muka. Napatitig ako kay Chang na may halong pagkadisgusto. Para lang sa pakikipagkaibigan ko kay Luna, sasaktan niyo na po ako, Chang. Bakit? Ano ba talaga ang problema? Halos buong buhay ko naging takot po ako sa inyo. Kahit pakiramdam ko, isa akong ibon na walang karapatang lumipad tiniis ko. Maging masunuring anak lang para sa inyo. Tapos sa ganitong pagkakamali ko lang sasaktan niyo na ako. Chang, hindi ako prinsesa na kailangan yung protektahan. Sana naman maintindihan nyo na hindi ako habang buhay na nakadepende sa inyo. At sumasagot ka pang talaga, ha? Walang yaka? Chang, wag po. Tama na po. Ito lang ang paraan para magtanda ka. Aray! Aray, Chang! Masakit! Huwag kang magrereklamo. Dapat lang ito sa mga taong kagaya mo. Pumalahaw ako nang makailang beses niyang inihampas ang kanyang pinakatatagong latigo na ginagamit niyang pamparusa sa akin. Halos magmakaawa ako sa sobrang sakit pero hindi siya nakinig. Pinalo lang niya ako ng pinalo hanggang sa maging lupaypay na ako at nanghihina. Walang tono kong umiyak habang nakahandusay at hindi na magawang makatayo. Dala ng labis na pagkalugmok, nakatulog ako sa sahig at hindi na namalaya ng mga pangyayari. Nang magising ako, labis ang gulat na naramdaman ko nang makitang nakaluhod na si Chang sa kanyang altar at dinadasalan ng damit na bigay sa akin ni Luna. Nanlaki ang aking mga mata at kahit masakit pa ang aking katawan, kaagad akong napabangon. Chang, ano pong ginagawa niyo? Binibigyan ko lang ng leksyon ng mga taong nakikipaglapit sa'yo, ha? Isa kang makasalanan. Akala mo ba, hindi ko alam ang ginawa mo kagabi? Dumaan ka sa bintana, sumama sa Dante na yon at nagpakasasa sa makamundong kasiyahan. Kinakaibigan lang nila ako. Wala po silang masamang balak sa akin. Hindi mo ako maluloko, Mira. Nakahanda akong gawin ang lahat. Pagdusahin ng kahit sino, wag mo lang akong iwanan. Wala kayong puso, Chang. Bakit si Luna pa? Bakit? Dahil siya ang tulay para mapalapit ka sa lalaking si Dante. Bilang mambabarang, alam mo na dapat ang mga kakayahan ko. Pero mabuting tao po ang mga gusto niyong saktan. Bakit kailangan parusahan niyo sila? Ako na lang, Chang. Hindi, ako ang masusunod. Ako lang at ang mga salita ko. Wala akong nagawa nang makitang nagsindi ng kandila si Chang. Umusal siya ng mga katagang hindi ko maintindihan, tsaka ipinatak sa parting dibdib ng damit na ibinigay ni Luna sa akin. Napaiyak ako ng husto habang naiisip ang posibleng nangyari ngayon kay Luna. Alam kong nasasaktan siya at nagsisimula na ang sumpa para sa kanya. Dahil sa labis na pag-aalala, pinili kong tumakas ulit ng gabing yun. Babalik naman ako eh. Kailangan ko lang matiyak na hindi mapupuruhan si Luna sa ginagawa ng Chang.
Mabuting tao ang mga taong nais niyang saktan. Wala akong pakialam kung nakayapak man ako at madilim ang kalsada. Kahit malayo ang kailangan kong lakarin, kampante naman ako dahil kabisado ko na ang daan. Halos 1 oras din akong nagtatakbo hanggang sa matanaw ko na ang pamilyar na bakod ng bahay nila Dante. Kakatok na sana ako pero napilitan akong tumabi dahil may paparating na sasakyan sa may tarangkahan. Nagulat ako nang lumabas ang nagmamaneho nun at lumapit sa akin. Si Dante. Mira, anong ginagawa mo rito? Diyos ko, bakit ang dami mong sugat? Ang mga paa mo, bakit nakayapa ka lang? Dante, tumakas ako sa bahay namin. Hindi ko na kaya ang pananakit na ginagawa ni Chang sa akin eh. Nang dahil lang sa hinihingi kong kalayaan, binugbog niya ako. Itinuring na hayop. Kailangan ko lang na mapaghihingahan ng sama ng loob kaya naisip kong puntahan kayo. Tama na, huwag ka nang umiyak. Halika, dito ka na muna sa amin. Pasok tayo sa bahay. Buti naman at natuntun mo ang bahay namin. Nakakamangha ka. Talagang nilakad mo lang ang layo nun. Matandain naman ako sa bawat kalsada eh. Tsaka sanay akong maglakad. Salamat, Dante. Grabe naman yung tiyang mo. Hulaan ko. Nalaman niya ang tungkol sa ginawa mong pagtakas, ano? Mas lalong lumakas ang aking pag-iyak. Kahit nasa sala kami at inaalo ako ng binata, ginagamot pa niya ang mga sugat at galos ko sa paa. Malaking bagay na sa akin ang ginawa niyang pag-alo. Nung nasa bahay pa ako, ayaw ni Chang na umiiyak ako. Hindi raw kami duwag, kaya wag na wag kaming iiyak, lalo na at ang luha namin ang nagiging dahilan kung bakit kami nasasaktan. Si Luna, nasan siya? Anong nangyari sa kanya? Kaya nga ako napauwi nang wala sa oras eh. May sakit daw kasi si Luna. Wala namang nakakaalam kung ano. Balak nga siyang dalhin ni na Papa sa ospital eh. Nasan ba si Luna ngayon? Kawawa naman siya. Nasa kwarto yata. Paano? Ayos ka na ba? Kaya mo na maglakad? Aalalayan na lang kita. Puntahan natin si Luna. Sige, mabuti pa nga. Umakyat kami sa 2nd palapag ng kanilang bahay. Kabado ako sa kaiisip kung ano ba ang posibleng nangyari kay Luna. Sobrang nag-alala ako sa kanya. Sana lang talaga hindi siya malubha o ano paman. Kung nagkataon, wala akong ibang sisisihin kundi ang sarili ko. Pagpasok namin sa silid ni Luna, nakita ko siyang nakahiga sa kama. Nakatalukbong. Mas lalo siyang nagulat nang makita niya ako. Ate Mira, anong ginagawa mo rito? Huwag kang lalapit sa akin, may sakit ako. Huwag mo nang itago yan, Luna. Hindi naman ako natatakot na mahawahan mo eh. Ate, pasensya na ha. Naisip ko lang baka dahil ito sa ingay na nilikha ko sa batis. Baka nabati na ako. Huwag mo nang alalahanin yun. Alam kong gagaling ka. Paano mo nalaman? Siguro diwata ka nga talaga eh. Tapos nagpapanggap ka lang na tao. May diwata bang ganito kamiserable ang itsura? Parang wala naman. Hala, anong nangyari sa'yo ate? Tumakas ako sa bahay namin, Luna. Nang dahil sa dala kong mga ulam na binigay mo kanina, sinaktan ako ni Chang. Inisip niya na si Dante ang katagpo ko sa batis. Halos patayin niya ako. Ang bigay mong bestida, sinira din niya. Huwag ka nang umiyak, ate. Marami pa naman akong damit dyan na pwede kong ibigay sa'yo. Huwag kang masayang sa damit na alam mong pwede mo namang ikapahamak. Kaya tahan na. Ang bait mo talaga, Luna. Dala ng bigat ng aking emosyon, napayakap ako kay Luna. Alam kong naiilang siya sa ginawa ko pero hindi ko ininda kung ano man ang meron siya. Hindi naman yun pangkaraniwang sakit eh. Alam kong kagagawa nito ng aking tiyang. May paraan pa para mawala ang karamdamang yun at ako ang hahanap ng paraan dahil ako lang ang nakakalapit kay Chang. Ate, kung ganyang inaaway ka naman palagi ng tiyang mo, huwag ka nang bumalik sa bahay niyo. Mas mabuti pang dito ka na lang. Ayos lang naman kina mama at papa na manatili ka rito eh. Tama si Luna, Mira. Gagawa na lang natin ng paraan para hindi ka hanapin ng tiyang mo. Lilipat tayo ng ibang matitiran. Huwag na, Luna, Dante. Tama na ang ganito. Ayoko naman na magkaroon pa kayo ng problema ng dahil lang sa akin.
Hindi kayo titigilan ni Chang oras na malaman niyang kayo ang tumutulong sa akin. Kailangan akong bumalik doon. Siguro kailangan ko lang lakasan ng loob ko at ipakita sa kanya na wala namang mali sa mga rason ko. Paano kapag sinaktan ka na naman niya? Mahal ako ni Chang, kaya alam kong hindi niya ako sasaktan ng husto. Tsaka tatakas na lang ako ulit kapag ginawa niya yun. Mamaya na yung usapan. Luna, isasama ko na muna si Mira sa kusina nang makakain ha. Sige kuya, ingat kayo ate. Magpaalam ka sa akin kapag aalis ka na ha. Oo Luna, gagawin ko. Nagtungo kami sa komedor at naabutan ng mga magulang ni Dante na nakaupo at nagsisimula ng magdasal. Maingat akong inalalayan ng binata para umupo at napansin kong may isa pa silang bisita. Matapos ang pagdarasal, nagsalita si Dante. Donato, nandito ka pala. Oo, Dante. Dinalaw ko mga ninang at ninong ko. Ikaw, kumusta ang biyahe sa ibang bansa? Balita ko, gumagaling ka na sa larangan ng pagninegosyo, ha? Hindi naman gaano. Marami lang talaga akong magagandang idea na pwedeng isuggest sa mga empleyado para maging mabili pa ang produkto natin. Sa bagay, sino naman ang napakagandang dilag na kasama mo? Siya si Mira, kaibigan ko. Oo, hindi ko alam na may kaibigan ka palang diwata. Tao si Mira, Donato. Saka wag mo siyang pinupuri ng ganyan kung ayaw mong mailang siya sayo. Sige, ikinagagala kita makilala, Mira. Ako nga pala si Donato, ang kinakapatid ni Dante. Ikinagagalakting kitang makilala. Pansin ko, medyo may kabastusan kung tumingin sa akin si Donato. Kung suriin niya ako, para bang gusto na niya akong hubaran. Kaya naman halos hindi ko na magawang nguyain ng maayos ang aking kinakain. Magiliw akong kinakausap ng mga magulang ni Dante. Ayon sa kanila, hindi raw magandang tignan sa isang babae ang nagtutungo sa bahay ng lalaki sa ganitong oras ng gabi. Kaya kung maaari, ipapahatid na raw nila ako para maproteksyonan ang aking sarili laban sa masasakit na salita ng ibang tao. Ayaw nilang marinig ko ang mga panlalait ng mga kapitbahay nilang palagi na lang nakabantay sa kanilang mga kilos. Nagpresenta si Donato na ihatid ako gamit ang kanyang sasakyan. Hindi naman makaangal si Dante dahil siya ang nais na isama ng kanyang mga magulang sa ospital para ipagamot si Luna. Wala akong nagawa kundi ang pumayag. Habang nasa daan, panay ang tingin ni Donato sa akin. Pakiusap, Ginoo. Huwag mo kong titigan ng ganyan. Bakit? Anong klaseng titig ba ang ginagawa ko? Tinitignan lang naman kita. Masama ba yun? Nababastos po kasi ko eh. Wag mo na akong ipo. Halos magkaedad lang naman tayo eh. Sa may kanto na lang ako. Marami pong salamat sa paghatid. Teka, medyo masukal na to ah. Sa kagubatan talaga ako nakatira. Sanay na ako dito, sa dilim at katahimikan. Dito na lang ako, nasa unahan na naman ang bahay namin. Teka lang, mamaya na. Huwag ka munang umalis. Pasensya na, nagmamadali kasi ko eh. Baka hinahanap na ako sa amin. Ayokong pag-alalahanin ng tiyan ko. Hindi ko na hinintay pang makapagsalita si Donato. Dali-dali akong umalis at bumaba na ng kanyang kotse. Akala ko yun na ang huling pagkikita namin, pero sinundan niya pa pala ako. Hindi ko pa nga nasasabi ang kailangan kong sabihin eh. Huwag ka nga kasing magmadali. Kailangan ko makilala ka ng husto. Bakit? Alam mo kasi, ang mga taong kagaya mo, nakakapagduda mga kilos eh. Sigurado ka ba na hindi ka rebelding nagpaplano ng masama labang kina Ninang? Bigla ka na lang dumating sa buhay nila Dante. Umaastang malapit ka sa kanila at tila kabilang sa kanilang pamilya. Ano ba talaga ang pinaplano mo? Sigurado ko, isa kang rebelde. Ano? Hindi totoo yan. Isa lang akong normal na tao. Wala akong tinatagong sikreto. Kung ganun, isa kang babaeng bayaran. Mababa ang lipad na magbibigay ng aliw sa mga lalaking kagaya ko. Kaya ngayon, babayaran kita. Hindi ka muna aalis. Wag! Bitiwan mo ako! Hindi ako isang babaeng bayaran! Huwag ka nang magpakipot, Mira. Maganda ka naman eh. Pagtsatsagaan na kita. Pakiusap! Wag!
Dahil sa labis kong pagpupumiglas, nagawa kong makawala sa mga hawak ni Donato. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kaagad na akong nagtatakbo para makalayo sa kanya. Hindi ko alam kung sa paanong paraan pa ako makakaligtas pero umaasa akong makakalayo kagad sa kanya. Hindi ko na ininda kung batuhan pa o malapit sa pampang ang dinadaanan ko. Ang mahalaga, makauwi ako sa bahay. Tungo sa natatanging kaligtasang meron ako. Paliko na sana ako sa isang maliit na daanan kung hindi lang ba ako naabutan ni Donato. Mabilis din pala siyang tumakbo. Hinila niya ako papunta sa isang natatanaw kong kuweba kaya ganun na lang ang pagkataranta ko. Oras na maipasok niya ako sa lugar na yon, alam kong katapusan ko na. Kahit anong sigaw pa ang gawin ko, walang makakarinig sa akin dyan. Napatili ako nang ihiga niya ako sa batuhang sahig ng kuweba. Maawa ka, Donato! Bitiwan mo ako! Hindi nga ako bayarang babae! Huwag ka na kasing umangal. Lolokohin mo pa ako. Nagpunta ka nga sa bahay nila Dante para dyan, di ba? Hindi ko alam kung anong tinutukoy mo. Kung gusto mo, maghanap ka na lang ng iba. Hindi ko kaya ang pinagagawa mo. Mabilis lang to, Mira. Huwag ka nang manlaban. Alam ko naman na gusto mo din to eh. Pakipot ka pa. Napaiyak na lamang ako nang hindi ko magawang manlaban sa taglay niyang lakas. Tagumpay niya akong napaibabawan at sinimulang halikan sa leeg at muka. Tiring-diri ako noon sa aking sarili. Buong akala ko nga magiging katapusan na ng pagiging puro ng kalinisan ng pagkababae ko. Pero dumating sa hindi inaasahang pagkakataon si Chang Sabina. Walang babalang ipinukpok niya ang kanyang hawak na may kalakihang bato sa ulo ng binata. Kaagad na nawalan ng malay ang lalaki. Mira, ayos ka lang ba? Muntik na niya akong maghahasa, Chang. Muntik na niyang wasakin ang puri ko. Inigtas mo po ako mula sa kanya, Chang. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Hindi ka dapat na basta nagtitiwala sa mga dayo. Hindi ko po siya gaanong kilala. Akala ko po mabait siya. Dahil nga inosente ang tingin nila sa mga kagaya natin, mga utu-utu tayo at madaling lokohin. Chang, ibang mga kaibigan ko sa taong yan. Huwag mo naman po silang idamay. Kung may nais kang gawaran ng kakayahan mong mambarang, ang lalaking yan ang parusahan nyo. Sigurado ka, Iha? Gustong gusto kong gawin yan. Dahil sa naging usapan namin ni Chang Sabina, hindi na ako nag-aksaya ng panahon na sumama sa kanya. Ibinigay ko sa kanya ang pangalan ni Donato at habang wala siyang malay ay kinuhanan ko siya ng buhok. Pagdating sa bahay, nagulat ako dahil hindi niya ako sinaktan o kinumpronta sa ginawa kong pagtakas. Basta nagkulong na lang siya sa silid niya at kahit hindi ko siya makita, alam ko na kagad kung ano ang ginagawa niya. Barang, alam kong si Donato naman ang magdurusa ngayon lalo na't palihim kong kinuha sa altar niya ang damit na binigay ni Luna at nagmamadali ko yung sinunog. Yun na ang magsisilbing sumpa para maglaho ang nararamdaman ni Luna. Kinaumagahan, mas lalong naging magaan ang pakikitungo sa akin ni Tia. Iha, magandang umaga. Ano, maayos ba ang tulog mo? Wala bang masakit sa'yo ha? Ayos lang po ako, Chang. Bakit tila masaya po kayo ngayon? Nakita mo na kasi ang mga bagay na nais kong ipaintindi sa'yo, hindi ba? Ang mga bagay na matagal ko nang gusto kong gawin mo. Ang magtulak sa mga taong masasama na parusahan ko. Halimbawa, yang si Donato. Dapat lang po kay Donato yun. Hindi siya magsisisi sa ginawa niya sa akin. Dapat may kapalit yun. At ang kapalit na yon ay ang pagbigat ng pagkalalaki niya ng puno ng kalaswaan. Paano naman po si Dante at Luna, Chang? Mababait po sila. Huwag niyo na po silang saktan. Papayag ako. Basta ikaw mismo ang maghahanap ng mga makasalanang tao na babarangin ko. Hindi ako kagad nakapagsalita sa sinabi ni Chang. Malinaw naman na hindi ko rin siya matatanggihan. Kaso lang, dahil nangako siyang hindi na pagpaplanuhan ng masama sina Luna at Dante, pumayag ako sa gusto niya. Hindi ko na tinanggi na nakapunta ako sa bahay nila Dante noong kaarawan ng binata. Ipinagtapat ko na sa kanya na 2 beses na yon at ang ikalaway kagabi. Wala akong narinig sa kanya.
Ang sabi niya lang, maghanap ako ng makasalanang tao sa may batis at siyang ituturo ko sa kanya na parurusahan niya. Nang mga sandaling yun ay hindi ko alam na dahil sa pagnanais ni Chang na maging magaling sa larangan ng pambabarang, may misyon siyang kailangang matupad. Ang nais ng misyong yun ay pumatay siya ng 30 katao sa pamamagitan ng pambabarang. Natahimik ka na, Iha. Pumapayag ka na ba? Opo, basta wag niyo lang isasali sa babarangin niyo sina Luna at Dante. Madali akong kausap, Mira. Hindi ko sila sasaktan. Kaya sige na, humayo ka na sa kakahuyan. Basta wag kang dadayo sa kalsada. Hindi porket hindi kita pinagalitan sa pagsuway mo sa akin libre mo nang magagawa ang gusto mo. Sa kakahuyan ka pa rin mananatili, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po, Chang. Mangangalap ako ngayon ng mga halamang gagawin kong likido para sa iba't ibang klaseng barang na isasagawa ko. Ikaw na muna ang bahala sa pinagagawa ko, ha? Chang, gusto ko sanang magkalinawan tayo. Bakit niyo po ba ginagawa ito? Hinahasa kita, Iha. Ikaw ang magiging tagapagmana ko, kaya kailangan maging kabisado mo ang lahat ng bagay at orasyon na may kinalaman sa pambabarang. Ito din ang dahilan kung bakit nais kitang ikulong sa lugar na ito. Para sa pagdating ng araw na lalabas ka na sa tunay na mundo, mararamdaman mo na kagad kung sino ang mga taong mabubuti at may binabalak na masama sa'yo. Paano kapag ayaw kong tanggapin ang pamana niyo, Chang? Hindi mo ako matatanggihan, Iha. Ako na lang ang magulang mo. Ako lang ang natatanging pamilya na magtatanggol sa'yo. Hindi niyo naman po kailangan magalit, Chang. Nakikinig naman po ako sa inyo eh. Pero yung tungkol sa pamana, hindi ko pa masabi kung tatanggapin ko po. Ni hindi niyo nga po ako mapabayaang lumabas ng kakahuyan eh. Kinakailangan ko pang tumakas para magawa yun. Paano ko kayo mapagkakatiwalaan? Bueno, kung talagang gusto mong umalis, sige, umalis ka. Pumunta ka sa baryo. Silipin mo ang sinasabi mong kagandahan ng mundo. Alam ko namang hindi ka magtatagal doon. Nagliwanag ang aking muka sa biglang pagbabago ng reaksyon sa muka ni Chang. Parang nakakapagduda ang biglang pagbabago ng desisyon niya, pero alam ko naman na yun na nga ang hinahanap kong sagot sa kanya. Kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Kaagad ko siyang iniwanan. Umalis ako at sinunod ang mga sinabi niya. Nagpunta ako sa baryo. Dito ko nakitang itsura nun sa umaga. Maraming tao, may mga namimili, may nagtitinda, may naglalakad at mga batang naglalaro sa bakuran ng kani-kanilang bahay. Abala sa pang-araw-araw na gawain. Magulo, maingay, hindi kagaya sa aming lugar, tahimik at maaliwalas. Walang tao at walang kaagaw sa lahat ng grasya na ibinibigay sa amin ng kalikasan. Dito ko napagtanto ang gusto ni Chang, ang manatili ako sa kaligtasan lalo na't habang nakatayo may nakita kong ginang na abala sa paghabol sa lalaking humila na lang bigla sa hawak niyang bayong. Naririnig ko pa ang salitang magnanakaw, ngunit walang nagtangkang lumapit para tulungan siya. Naisip kong umalis na doon at tinungo ang bahay nila Luna at Dante. Sa bungad pa lang naabutan ko ng nagkakagulo ang mag-anak. Iyak ng iyak ang aking kaibigan. Dante, anong nangyayari? Si Luna, mas nagiging malubha siya. Hindi na nga namin alam kung ano ang gagawin eh. Kahit ang ospital na pinuntahan namin ay walang malinaw na maipaliwanag na dahilan ng kanyang pagkakasakit. Ganun ba? Kawawa naman si Luna. Teka, nasa na siya ngayon? Nasa loob. Hindi ko pinapayong makita mo siya dahil sobrang malubha na ang kanyang itsura. Wala akong pakialam, Dante. Kailangan kong makita si Luna. Baka may maitutulong ako sa nangyayari sa kanya. Alam mong lumaki ako sa kakahuyan. Marami akong kilalang halaman na pwedeng gawing gamot. Sigurado ka, Mira? Kapag nagawa mong iligtas ang kapatid ko sa sakonang ito, pangako, hindi na kita ihiwalay sa piling ko. Bakit mo naman gagawin yun? Dahil matagal na kitang mahal, Mira. Kaya kapag nakikita kong sinasaktan ka ng tiyang mo, nasasaktan din ako para sa'yo. Gagawa tayo ng paraan para makalayo ka ng tuluyan sa kanya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko, pero umaasa ako na gagaling siya. Umaasa ako na makakahanap ako ng mabuting lunas para sa kalagayan niya.
Pumasok kami sa loob ng kwarto at napasinghap ng umaalingasaw ang malansang amoy sa paligid. Si Luna na nasa kama ay halos hindi na magawang umalis. Basa ng nana ang kanyang katawan na nagbibigay ng mantsa sa kanyang bagong palit na kumot. Ang kanyang mukha pababa ay hindi na makilala, ni hindi na nga niya alam kung nagagawa pang makapagsalita ng dalaga, lalo na't nakikita niya sa bawat pagnganga nito, natatanaw niyang pati loob ng bibig ng dalaga ay may sugat at mga nanana. Diyos ko, anong nangyayari sa'yo, Luna? Bigla na lang siyang dinapuan ng kakaibang sakit. Ni hindi nga niya matandaan kung anong mikrobyo ang dumikit sa kanya, kaya siya nagkaroon ng ganun. Natatakot ako para sa kanya. Wala naman daw siyang sakit, ayon sa taga-ospital. Huwag kang mag-alala, gagawin natin ang lahat. Mapabuti lang ang kalagayan ni Luna. Nasaan banda ang inyong kusina, Dante? Nasa ibaba. Pwede mo ba akong samahan? Baka may naitatabi pa kayong bawang. Meron pa nga. Halika at gawin na natin kaagad ang gamot para kay Luna. Ano bang gagawin mo sa mga bawang na to? Kailangan nating sunugin ang mga ito, tsaka natin dudurugin. Pinroseso nga namin ng maayos sa mga bawang at dinikdik pagkatapos. Naging kahawig na ito ng uling kaya naman tinipon namin ito at inilagay sa isang mangkok. Binuhusan ko ito ng dalakong langis na pangontra laban sa mga pambabarang. Mira, ano yan? Kapag ipinahid natin ito sa katawan ni Luna, pwedeng matuyo ang mga sugat niya. Gawin mo ito 3 beses sa isang araw, Dante. Magpatulong ka sa mama mo. Pangako, matutuyo din ang mga sugat ng kapatid mo. Gagawin ko yan, Mira. Maraming salamat ha. Teka, nagtataka lang ako kanina at hindi ko naitanong. Ano ba nangyari at naparito ka? Inaway ka na naman ba ng tiyang mo? Hindi, Dante. Sa katunayan nga niyan, siyang nagsabi sa akin na mamasyal ako. Bibigyan niya ako ng kalayaan. Mabuti naman kung ganun. Ibig sabihin, malaya na rin kitang madadalaw? Maliban yon, ang ibig kong sabihin, hahayaan na niya akong makapamasyal, pero hindi ang magpadalaw sa bahay. Ayos lang. Pagkakataon na din yun. Paano? Kailangan ko nang umalis. Mag-iingat ka. At teka, ihahatid na pala kita. Wag na, Dante. Kaya ko naman. Tsaka mas gusto ko ito para mabilis kong makabisado ang mga bagay-bagay. Magkita na lang tayo sa batis, ha? Sige, pangako. Umalis na nga ako at hindi na nag-abalang magpahatid pa kay Dante. Masaya akong nakatulong lalo na't alam kong epektibo ang ginawa kong gamot para kay Luna. Wala na ang presensya ng barang sa kanyang katawan pero nagpaiwan ng mga sugat na nagpapahirap sa kanya. Gayunpaman, alam kong gagaling na siya kapag natuyo na ang mga sugat niya. Sa aking paglalakad, isang malaking bahay ang nadaanan ko na may papasok namang mga doktor. Mukhang mayaman din ang nakatira doon at kaagad akong namutla nang marinig ang pangalan ni Donato. Malamang sa bahay na yun nakatira ang lalaki. Saktong nakatingala ako sa ikalawang palapag ng bahay nila sa bandang bintana nang dumungaw naman si Donato sa labas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ako at saka siya nagsisisigaw na nagtawag sa kanyang mga kasama. Mga gwardya! Hayan ang babaeng nanakit sa akin! Habulin ninyo! Bilis! Huwag niyong hahayaang makalayo yan! Wala akong kasalanan sa'yo. Ikaw ang dapat nahulihin dahil muntik mo na akong gahasain. Huwag kang ambisyosa! Hindi ako pumapatol sa babaeng kagaya mo! Walang yaka. Hindi ganyan ang sinabi mo sa akin nung pilit mo akong dinadaganan. Bigla akong kumaripas ng takbo at hindi na talaga hinayaang abutan pa nila ako. Sa kakahuyan ko piniling dumaan lalo na't kabisado ko ang pasikot-sikot doon. Kahit hinihingal, patuloy ako sa pagtakbo. Napahinto lang ako nang dumating ako sa batis. Alam kong hindi na nila kabisado ang lugar na ito dahil malayo na ito sa kalsada. At tanging sina Dante at Luna lamang ang naglalakas loob na pumunta sa batis na ito. Nagulat nga lang ako nang matanaw si Chang, tila ba sadya akong hinihintay. Iha, akala ko ba gusto mo ng kalayaan? Bakit parang hinahabol ka ng kung sino? Tama po kayo, may humahabol sa akin, pero hindi sila mga taong minahal ko. Sila ang mga tauhan ng lalaking muntik ng wasakin ng puri ko, ang mga tauhan ni Donato. Kung ganon, gagantihan natin sila, Iha.
Chang, wag na po. Hindi naman sila ang totoo nating kalaban eh. Alam kong napipilitan lang silang sundin ng amo nila kasi binabayaran sila. Kahit na, depensahan mo naman ang balwarte natin. Hindi kita pinalaking suwail. Chang, kung palagi po nating iisipin ang pagganti, wala itong magandang maidudulot sa buhay natin. Wag na po natin silang pansinin. Kapag hindi natin ito ginawa, mas lalong lalakas ang loob ng mga hayop na yan. Mas lalo silang aabuso. Chang, tama na po. Hindi naman nila ako nasundan eh. Alam kong ligtas po tayo. Pang-alo ko sa kanya. Pero mali ako. Lingid sa aking kaalaman, ngingisi-ngisi lang na nagkukubli ang mga utusan ni Donato sa may kakahuyan. Ibang plano pala ang nasa kanilang isipan. Nagulat na nga lang ako nang kinagabihan, sinugod nila kami sa mismong aming kamalig. Nang gigigil na hinarap ako ni Chang. Akala ko ba hindi ka nasundan? Sigurado po ako doon, Chang. Hindi ako pwedeng magkamali. Wala nang oras. Kailangan mo na talagang tanggapin ang aking pamana. Anong pamana, Chang? Ang kakayahan kong mambarang. Matanda na ako, Mira. Wala na akong natitirang lakas. Pero ikaw, kaya mo silang kalabanin lahat. Hindi, ayoko po. Kapag hindi mo ito tinanggap, mamamatay tayo. Napasigaw na si Chang Sabina nang makapasok ng tuluyan ng mga kalalakihan sa aming bahay. Marami sila, Miss Winnie. Nasa 6 hanggang 7. Una nilang winasak ang mga kagamitan namin sa loob ng bahay. Ang mga ipinundar namin, maging ang mga gamit ni Chang sa pambabarang. Lahat ng yun binasag nila. Wala silang tinira. Sunod nilang nilapastangan ay kami mismo ng aking inainahan. Binugbog kami, pinahirapan, pinagsusugatan. Oo, mambabarang si Chang, pero wala siyang pisikal na lakas na pwedeng tumalo sa mga kalalakihan. Kinamkam pa nila ang pera namin na nakatago sa kwarto ni Chang. Ipon niya yon, mga kinita niya mula sa pambabarang. Nanginginig na nakiusap ako nang makita namin na hinahalongkat nila pati na ang mga pagkain namin. Ang bungang kahoy, gulay at bigas. Pakiusap, wag na ninyong pakialaman ang mga gamit at pagkain namin. Nakaganti na kayo, hindi ba? Iwanan nyo na yan. Sa tingin mo ba makikinig sila sa'yo? Hindi, pagtatawanan ka lang ng mga hayop na yan. Hoy, maawa naman kayo sa amin. Mahirap lang kami. Huwag niyong ubusin ang mga bagay na meron kami. Kung ako sa'yo ay mananahimik na lang, gantihan na lang natin sila sa paraang gusto natin. Ito na ang pagkakataon lalo na't abala pa sila. Dito ko napagtanto kung gaano kasama ang tao. Kaya naman dala ng galit, umusal ako ng mga kataga. Hindi alam ni Chang na ako man ay may sariling kakayahan. 14 anyos nang madiskubre ko ito pero wala akong pinagsabihan. Lalo na at naririnig ko si Chang na ipinagmamalaki ko sa mga kliyente niyang nais magpabarang ng tao sa kanya. Ayokong gamitin niya ako laban sa kasamaan. Kaya nga ginagamot ko ng palihim ang mga taong nilalapastangan niya. Hindi niya yun alam dahil may kakayahan din akong hindi makilala sa pagtatawas niya. Kaso lang, sa pangyayaring ito, kailangan kong lumaban. Kailangan kong makaligtas. Kailangan ko munang maging masama. Habang nakikita ni Chang ang bawat buka ng aking bibig, mas lalong lumalaki ang kanyang pagngisi. Sige, mag-orasyon ka. Sige, lakasan mo pa. Tumahimik ka, Chang! Bakit ako tatahimik? Gusto mong masaktan, ha? Ako lang ang magdidesisyon ng magiging parusa nila. Kaya huwag kayong makikialam. Ang lakas ng loob mong singhalan ako. Hindi tayo mapapahama kung hindi dahil sa kagagawan mo. Wala akong kasalanan, Chang. Kasabay ng pagsigaw ko ay nagulat sila nang humangi ng malakas. Alam kong sa pagkakataong ito, alam na niyang may kakayahan din ako, kaya siya napapaatras. Tila ba hindi siya makapaniwala sa mga nakikita niyang ginagawa ko. Alam ko na kaagad na kukontrolin niya ako, pero syempre hindi ako papayag. Tama na ang pagiging alipin ko kay Chang. Sumigaw ako at napatakip ng kanilang mga tenga ang mga kalalakihan. Alam kong nagulat sila sa aking ginawa. Walang babalang tumirik ang kanilang mga mata at nagsuka ng dugo hanggang sa tuluyan silang bumagsak. Gulat na gulat naman si Chang Sabina sa kanyang nakita. Malakas ka! Isa ka ring mambabarang na hindi na kailangan ng pamana!
Hindi ko ginagamit sa kasamaan ng kakayahan ko, Chang. Masaya na akong namumuhay ng kasama ka. Pero pilit mo akong pinaghihigpitan ni hindi mo ako kayang intindihin. Intindihin? Suwail ka! Bakit kailangan pa kitang intindihin, ha? Gayon, dapat makitang pagkatiwalaan. Gayong inilihim mo sa akin ang tungkol sa pagkatao mo. Hindi mo ako masisisi sa ginawa kong pagpatay sa mga magulang mo. Anong sinabi niyo? Oo, hindi sila namatay sa disgrasya. Namatay sila dahil kinitlan ko sila ng buhay. Paano niyo nagawa sa akin ito? Bakit niyo ako niloko? Buong buhay ko, kayo ang minahal ko. Matagal ko nang kilala ang mga magulang mo, pero hindi kami magkasundo. Kalaban ko sila sa pambabarang ko dahil sila ang mga albularyo na gumagamot sa mga biktima ko. Hindi nagtagal, hindi ko na kinaya ang kanilang panghihimasok sa kakayahan ko. Kaya ginawa ko ang lahat para saktan sila hanggang sa mamatay. Hindi mo lang talaga alam na nagpanggap lang akong asawa ng papa mo para mapaniwala kita na nagmamahalan kami. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo. Niloko niyo ako. Si Donato, alam mo bang kinontrol ko ang pag-iisip niya para muntik ka ng gahasain, ha? Matagal na kitang sinusubaybayan, Mira. Sa mga gabing tumatakas ka ay binabantayan kita. Pero ngayon ko lang nakita ang pambihira mong kakayahan. Sa labis kong galit, ginusto ko siyang saktan at patayin. Kaya naman iniangat ko ang aking kamay at pinuno ng konsentrasyon ang aking isip. Sa isang iglap, napansin kong tila hindi mapakali si Chang habang umuusal ako ng orasyon. Tila siya nasisilaw kaya naman mas pinag-igting ko pa ang aking ginagawa. Dito ko na nasaksihan ang panlilisik ng kanyang mga mata. Tila ba kagaya na siya ng mabagsik na hayop na nakahanda ng lumapas sa pagkaing nasa kanyang harapan. Humakbang pa siya papalapit sa akin, nilagpasan ng mga nagsibagsakan ng mga tao at namimilipit sa sakit. Hindi mo ako kaya, Mira! Siguro nga po hindi kita kayang labanan, pero kaya ko kayong itaboy. Hindi ako maniniwala sa mahinang nilalang na kagaya mo. Kung ako sa'yo, umatras ka na lang bago ka patamaan ng kamalasan dahil sa kagagawan mo. Ikaw din ang tatamaan ng karma. Subukan natin, Chang. Sa isang iglap, dumating ang napakaraming bubuyog na kanina ko pa tinatawag. Lahat sila, iisa lang ang puntirya, si Chang Sabina. Walang nagawa ang babae nang halos tumikit sa kanya ang mga ito at itaboy siya palayo. Wala kang utang na loob! Walang yaka! Talagang kinalaban mo na ako! Tatandaan mo ito! Babalikan kita! Hindi ako natatakot sa inyo. Kahit may kakayahan ako, gagamitin ko ito para puksain kayo. Hindi ko kayo aatrasan. Baka ikaw ang mapuksa. Tandaan mo, isa ka lang anak ng albularyo. Samantalang ako, lehitimong mambabarang na simula pa noon. Hindi ako papayag na magtagumpay ka. Kung kinakailangang kitlan kita ng buhay, gagawin ko yon. Maiganti ko lang ang mga magulang ko laban sa kasamaan mo. Hindi ko na nahabol pa si Chang na halos palipad nang umalis ng bahay. Maging ang mga taong kanina lang na namimilipit sa sakit na numbalik na sa kanilang normal na kalagayan. Kaagad ko kasing binawi ang sumpa na binigay ko sa kanila, lalo na't wala naman talaga akong balak na patayin sila. Dali-dali kong sinundan sana si Chang, ngunit hindi ko alam kung saan siya pumunta. Naiyak na lang ako nang mapagmasdan ng magulong bahay namin. Sa isang pagtatapat, kaagad na nagbago ang tingin ko sa paligid. Kaya pala gayon na lang kung paghigpitan niya ako. Kasi hindi naman niya talaga minahal ang tatay ko. Niloko lang niya ako. Ang pagpapakilala niya bilang kunwari ay mabuting ina, isa palang kalokohan. Nasa aktong naglilikpit ako ng kalat nang isang boses ang kaagad na narinig ko sa labas. Mira? Mira, nandiyan ka ba? Dante, anong ginagawa mo rito? Mira, ano nangyari dito? Nagwala ba ang tiyang mo? Pasensya na kung dumiretso na ako dito Dumating kasi sa bahay si Donato. Tuliro. Sabi niya, nagkasala daw siya sa'yo. Muntik ka na daw niyang gahasain. Pero hindi niya alam kung bakit niya yun nagawa. Pilit niyang inaalala kung bakit tila may kumokontrol sa kanyang gawin yun. Alam ko na yon. Si Chang ang may gawa ng pagkontrol sa isipan niya. Hindi lang yun.
May ginawa siya sa pagkalalaki ni Donato kaya lumubo ng husto. Baka may alam kang gamot para sa kanya. Gustuhin ko mang magalit sa kanya na ipaliwanag niya sa akin na hindi niya raw kagustuhan ng bagay na yun. Basta na lang daw siyang sinapian ng masamang hangin kaya siya nakaramdam ng pagnanasa sayo. Tungkol naman sa mga tauhan niya, natakot lang daw siya kaya nais kanyang ipahuli. Kaso lang, nung makarating na sila sa batis, bigla din silang nakalimot at ninais ng saktan kayo. Na sa tingin ko, kagagawan pa rin ni Aling Sabina. Huwag kang mag-alala, naitaboy ko na naman siya. Anong ibig mong sabihin? Nalaman ko ang totoong lihim ng pagkatao ko. Niloko niya ako, Dante. Hindi aksidente ang ikinamatay ng mga magulang ko, kundi siya mismo ang pumatay. Totoo ba yan? Siya mismo ang nagtapat sa akin para akong nilamon ng lupa sa labis na kalungkutan, Dante. Wala pala akong pamilya. Wala palang nagmamahal sa akin. Nagulat ako nang yakapin ako ni Dante ng mahigpit. Hindi ako makagalaw sa labis na kilig. Iba ang nararamdaman ko sa bawat yakap niya. Hindi totoo yan, Mira. Nandito ako. Nagmamahal sa'yo. Bakit kailangan mong matakot? Kaya mong mabuhay nang wala si Aling Sabina. Simula ngayon, ako na ang pamilya mo. Magsama na tayo, Mira. Totoo ba yung sinasabi mo? Mahal mo ko? Mahal kita, Mira. Mahal ka din ni na Mama at Papa. Mahal ka ni Luna at naghihintay siya sa pagbabalik mo. Magulo at puno ng lagim ang buhay ko. Paano mo naaatim na mahalin ako? Ikaw ang nagligtas sa buhay ni Luna. Ni hindi ka nagpakita ng pandidiri sa kanya. Bumilib ako sa'yo dahil dun. Kung ganon, sige, sasama ako sa'yo. Muli kaming nagyakapan ni Dante at nagpasalamat. Hindi ko akalaing darating pa sa buhay ko ang ganitong klaseng kaligayahan. Gayunpaman, hindi ako pwedeng magpakampante kay Chang. Nakakasiguro ako na darating siya para gantihan ako at yun ang kailangan kong pag-ingatan. Mauna ka na sa bahay niyo, Dante. Mahal din kita, pero may laban akong kailangan ding tapusin. Hanggat hindi ko siya napupuksa, alam nating dalawa na hindi siya titigil. Baka dumating ang araw, balikan niya tayo at ang ating pamilya. Ano bang gagawin mo? Baka pwede kong tumulong dyan. Huwag kang mag-alala, magagawa natin ng maayos ang nararapat. Magtiwala ka lang. Ipangako mo sa akin na babalik ka. Babalik ako. Pangako. Tumalikod na nga ako kagad at hindi na nag-aksaya pa ng panahon. Gamit ang sinaunang pagtatawas na matagal ko nang natutunan pero hindi ko ipinapaalam kay Chang ay natuntun ko siya. Sa kuweba kung saan ako muntik nang maghahasa. Nagsasagawa siya ngayon ng ritual na makakapagpahina sa aking kakayahan kaya naman tinatagan ko ang loob ko at sinugod siya. Habang naglalakad, inuusal ko ang pamuksang orasyon laban sa mga mambabarang na kagaya niya. Hindi nagtagal, dumating ako sa kuweba at ubod lakas na tinawag ang kanyang pangalan. Chang Sabina! Nasaan ka? Naduduwag ka na ba? Lumabas ka riyan! Harapin mo ako! Mali ka! Hindi ako natatakot sa'yo. Dahil ang totoo, pinaghahandaan kita. Bakit niyo ako pinaghahandaan? Isa lang akong hamak na mananambal. Samantalang kayo isang kinatatakutang mambabarang. Bakit kailangan niyo pa akong paghandaan? Nakikinitan niyo ba sa diwa niyo na posibleng matalo ko kayo? Wala kang kasing yabang. Bakit? Dahil ba nagtapat na sa'yo ang lalaking matagal mo nang gusto? Subukan mo siyang saktan at makakatim ka ng kahindik-hindik na sumpa mula sa akin. Kalokohan! Simulan na natin ang laban at tama na ang maraming dada! Ang ingay mo masyado! Nagkanya-kanya na kami sa pag-uusal ng mga orasyon. Nagpatawag ako ng sandamakmak na makamandag na insekto habang siya naman tinitira ko sa aking katawan. Binabarang ako ng harapan. Medyo nahilo ko nang magdugo ang ilong ko. Malakas ang sumpa na iginawad niya sa akin pero hindi ako tumigil. Nakita kong gumapang ang mga insekto sa kanyang buong katawan pero buong kayabangan lang niyang iniliyad ang dibdib para ipakitang matibay siya. Hanggang sa maisip kong tawagin ang pinakamakamandag na ahas na kilala ko at hinayaang dumaan ito sa ulunan niya.
Alam mo, Chang, minahal kita. Kahit ikaw ang pumatay sa mga magulang ko, pinilit kitang inintindi. Naisip ko na kahit ganun ang nangyari, binuhay mo pa rin ako. Kaso lang wala pala talagang pagmamahal dyan sa puso nyo. Kaya sige po, hahayaan na kitang matikman ang karma mo para sa mahabang panahong paglilihim mo sa akin ng katotohanan. Ang dami mong drama. Wala namang katuturan. Pweh! Nagmana ka nga sa mga pakialamero mong magulang. Walang magawang tama. Puro inggitero at inggitera. Paalam, Chang. Mahal na mahal po kita. Kahit kailan, hindi kita makakalimutan. Anong ibig mong sabihin? Bago pa man ako makapagsalita, ay tinuklaw na ng ahas si Chang. Hindi na siya nakagalaw pa at nanlaki na lamang bigla ang kanyang mga mata. Ni hindi na nakasagot pa sa akin si Chang at basta na lang nangitim ang kanyang muka at saka bumula ang bibig. Walang babala siyang bumagsak tsaka nangisay at unti-unting nawala ng buhay. Tahimik akong umiyak dahil sa resulta ng aking ginawa. Gayunpaman, nagpapasalamat ako lalo na't sa pagkamatay ni Chang ay makakamit na namin ng tunay na kapayapaan. Umalis ako sa kakahuyan at piniling sumama kay Dante. Nagpakasal kami at nagkaroon ng isang anak. Naging masaya naman si Luna para sa amin. Natupad din ang pinakamimithi ko, ang magkaroon ng ate na kagaya mo, Ate Mira. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko at hindi ko makakalimutan ang pangyayaring yon. Ginawa ko lang ang tama. Alam mo naman yon, hindi ba? Walang kasamaang mananaig laban sa kabutihan. Kahit pala ang isang gaya ko ay ipinalaki sa kasamaan at masasamang gawain, kusang darating ang araw na tayo ay magigising at makakamit ang kapayapaan na gusto natin. Tama kayo dyan. Ako man ay masaya para sa'yo, mahal kong Mira. Hindi ko akalain na magagawa mong iwan ang nakalakhan mo para sa akin. Mahal na mahal kita, Dante, at kayo ang pamilya ko. Wala nang iba. Paano na yan? Malapit na ang binyag ng anak nyo. Kukunin nyo pa rin bang ninong si Donato? Oo naman. Alam kong hindi niya kagustuhan ang nangyari sa kanya. Isa pa, nagkapatawaran na kami. Wala nang dapat pang balikan sa masaklap naming nakaraan. Salamat at hindi ka nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Mahal, hindi ba dapat natin pinapatawad ang mga taong nagkasala sa atin, lalo na kung nagsisisi naman sila? Hayaan mo na, mabuting tao naman si Donato eh. Kita mo nga siya pa ang nagpalibing kay Chang. Sabi nga niya, naaawa din siya sa sinapit ni Aling Sabina. Nilamon ng galit kaya ninais na maghiganti. Ayoko naman talagang husgahan si Chang eh, pero ang dami na niyang sinaktan. Natakot ako na baka dumating ang araw, kayo naman ang saktan niya katulad ng ginawa niya kay Donato. Hindi naman pwede yun. Ang mahalaga, na ibalik sa ayos ang lahat. Wala na tayong kinatatakutan. Magiging masaya na ang pamilya natin. Tsaka tiwala naman ako sa inyo, ate at kuya. Magagawa niyong lutasin ang lahat ng problemang darating sa inyo. Tsaka subok ko na ang katapangan niyo eh. Halos lahat nga ng sumusuway ay napapatinunin niyo. Ganyan kayo kabuting tao. Napangiti na lamang ako sa tinura ni Luna. Alam kong matibay kami at lumalaban sa pagsubok. Sa katunayan, nagagamit ko ang kaalaman ko sa panggagamot sa ibang tao, Miss Winnie. Ilang pasyente na ang napagaling ko dahil sa taglay kong kakayahan na magpagaling. Bilang pagsuporta ni Dante sa aking mabuting hangarin sa kapwa, nagpagawa kami ng laboratorio kung saan gagawa kami ng mga herbal na tableta, gamot at kape na makakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng mga tao. Sa ngayon, mabili naman ang aming produkto at epektibo sa karamdaman ng mga tao. Masaya ako na nakakatulong sa kapwa at ang dating karanasan ko sa piling na malupit kong Chang ang nagsilbing daan ko para baguhin ang aking masaklap na pinagdaanan. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway kapulutan po ninyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Bago ko po tapusin ito, gusto kong mag-shoutout sa lahat ng mga masusugid nating tagapakinig. Ilan po sa kanila ang babanggitin ko ngayon at babasahin ang kanilang komento. Shoutout po kina Ma'am Marites Nalica, Miss Lydia Lopez, Miss Vicky Yabut, Miss Belen Malbas, Ma'am Lynette Parado, Miss Alma Flores, Miss Len TV at kay Sigbinan sa Sweden.
Sila po ang laging present at unang nakikinig sa bawat upload natin sa ating channel. At kay Sir Jaime Constantino na nagkomento sa kwentong Maldita na Kapitbahay, ang comment po niya, napakarami daw nating matututunan at mga pagsubok na haharapin, pero dapat palagi daw po tayong handa at unawain ang pangyayaring hindi natin inaasahan sa buhay. Lagi naman daw natin kasama ang Panginoon sa anumang laban sa buhay. At kay Miss Ami Yong na laging nagkokomento na napakaganda daw ng ating mga stories dito. Maging si Ma'am Alfreda Alano na laging nagta-thumbs up sa ating upload. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na buong pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.